Breaking news mga kabayan, China na bisto ng US intelligence. Mga panibagong armas palihim ng China na ipinapadala sa Iran. Ito na yung sinasabi natin mga kabayan na gagamitin lamang ang ceasefire na ito ng Iran para muling mag-restock ng mga armas. China, kunwaring tumutulong para magkaroon ng tigil putukan. Pero iba pala ang totoong dahilan, magsusupply ng mga palpak na kagamitan sa Iran. Iran, palusot, nahak daw ang kanilang dalawang Su-24. Kaya lumipad ang mga ito malapit sa Qatar. Dala ang mga bomba. Qatar hindi naniniwala sa kasinungalingan ng Iran Foreign Ministry spokesperson. Ito ang dahilan ng Iran nang kinumpronta sila ng bansang Qatar. Dating floating base ng Iran Navy. Ngayon, isa ng floating sanctuary ng mga yamang dagat sa Gulf of Oman. Matapos wasakin ng US Navy, Iran, tirang bara-bara lang. Hindi nila kayang buksan ang Strait of Hormuz. Ang problema kasi mga kabayan, hindi nila alam kung saan nila eksaktong nilagay ang kanilang mga mines o bomba sa ilalim ng karagatan ng nasabing daluyan. Amerika, magtatayo ng oil storage depot sa Mindanao. President Trump, tutol sa anumang toll o bayarin sa Strait of Hormuz. Ayon sa nasabing ulat, sinabi ng US intelligence, batay sa tatlong sources na pamilyar, na ang China ay magdi-deliver ng shoulder-fired anti-aircraft missile system o MANPADS sa Iran sa loob ng susunod na ilang linggo. Naku, delikado ito mga kabayan. Malaki ang posibilidad na mag-iimbak at nagpapalakas na naman ang Iran. At hindi ito seryoso. Sa totoong tigil putukan, ito ang pinakamalaking direktang military transfer mula sa China patungong Iran. Mula noong magsimula ang digmaan noong ika-28 ng Pebrero taong kasalukuyan, ang MANPADS ay isang portable na anti-air missiles na epektibo laban sa low-flying aircraft, helicopters, drone at low-altitude fighter jets. Ito ay asymmetric threat, murang armas pero mapanganib para sa US at Israel air operation. Posibleng pakubli ang ginawang shipment sa pamamagitan ng third countries para itago na ito ay nagmula sa China. Ito ay isang maituturing na escalation dahil sa suporta ng China sa Iran. Habang may 2 linggong tigil putukan na kasalukuyang umiiral, nagpalabas naman si President Trump ng babala sa sinumang bansang nagnanais na magbenta ng mga armas sa Iran ay papatawan ito ng buwis na umaabot sa 50%. Ang floating base ng Iran Navy, ang Irish Shahid Mahdavi, na armado ng mga ballistic missile ay walang kawala sa lakas ng hugupit ng US Navy Tomahawk missile. Ang dating sinasabing dapat ay katakutan ng Amerika ay nagmistulang bahay na ngayon ng mga yamang dagat sa gawing Gulf of Oman. Ang nangyari sa Iran floating base mga kabayan ay isang patunay na ang lakas ng isang Navy ay hindi nasusukat sa puro paplex lamang. Ang lakas ay makikita sa totoong digmaan. Bansang Qatar hinarap at kinumpronta ang Iran Foreign Ministry spokesperson sa issue ng 2 Iran bombers na muntikan ng maglunsad ng bombing operation sa Qatar Airbase at oil facility. Buti na lang bago pa man ito makapasok sa Qatar airspace, pinabagsak na ito ng Qatar Air Force F-15E. Iran, sinungaling talaga. Ayon sa Iran Foreign Ministry spokesperson, bilang palusot, nahak daw ng Amerika ang kanilang 2 Su-24 tactical bombers, kaya't lumapit ang mga ito sa Qatar nang hindi nila nalalaman. Dagdag pa ng Iranian Foreign Ministry, ginawa ito ng Amerika para magmukhang aggressor ang Iran. I heard from our armed forces close to Qatari airspace, not intentionally, but because of a sort of cyber intervention by the United States. Pambihira mga kabayan itong Iran talaga. Akala siguro nila lahat ng mga tao lalo na ang buong mundo ay mauuto nila. Mahirap mahak ang Su-24 dahil ang mga ito ay gumagamit ng lumang teknolohiya di gaya ng F-16, F-35 at Su-35. Ayon sa mga ebidensya na nakalap, lumipad ang 2 Iran Su-24 ng mababa upang iwasan ang mga radar. Hindi rin sila sumasagot sa mga babala sa radyo. Meron silang dalang mga bomba at guided munition. Sa madaling salita, meron planong bombing operation ang Iran laban sa Qatar. Pero dahil sa mas advanced na kakayahan ng pinagsamang teknolohiya ng Qatar at Amerika, naharang sila ng isang Qatari F-15E at pinabagsak ang 2 Su-24 bago pa sila makarating sa target. Ito rin ang kauna-unahang beses ng isang bansa sa gitnang silangan ang nakapabagsak ng eroplanong mandirigma ng Iran. Ayon sa mga analista, ito ay palusot at propaganda lamang ng Iran upang maiwasang masisi sila sa nasabing insidente. Malaking problema ngayon para sa Iran ang kanilang kapalpakan sa Strait of Hormuz dahil hindi nila mabubuksan ng lubusan ang nasabing daluyan. Hindi dahil sa ayaw nila. Ang problema mga kabayan, hindi nila alam kung saan nila eksaktong nilagay ang kanilang mga mines o bomba sa ilalim ng karagatan ng nasabing daluyan. Ayon sa mga opisyal ng Amerika na iniulat ng New York Times,
Nahihirapang hanapin ng Iran ang bombang kanilang inilatag dahil wala silang maayos na mga record. Wala rin silang minesweeping na mga kakayahan para alisin ang mga nasabing bomba. Amerika handa namang magtayo ng oil depots sa Pilipinas. Ito ay suportado ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Armed Forces of the Philippines, hindi ito makakasama sa Pilipinas. Ito ay makakatulong sa bansa lalo na sa deterrence. Ang mga pasilidad na ito ay itatayo sa Pilipinas at kukontrolin ng Armed Forces of the Philippines. The presence of these facilities serve as a deterrence. The greater risk is to have no deterrence at all. So we welcome these facilities. First and foremost, any plans for storage or fuel facilities in the country are covered by EDCA, the agreement, the Enhanced Defense Cooperation Agreement, and the VFA. Rest assured that this will remain Philippine facilities under our control. These facilities will help allow the AFP to perform and to sustain its operations. Hence, they serve as a very strong deterrent posture. Thus, we welcome their presence. It's kind of far from China, from the South China Sea. That's why it will be very useful for them. The United States has a strategic purpose for that, but we could ask the United States if we need it. So I see this as a very positive development. Enhanced joint operations, particularly our coordinated patrols in the Sulu Sea and Celebes Sea. We have also agreed upon more intelligence exchanges and enhanced education and training exchanges. We also added a new subcommittee, which is the Subcommittee on Logistics. And so we would like to explore possibilities on both countries coordinating and collaborating on logistics for military use. Magtatayo ng oil storage depot sa Mindanao. President Trump tutol sa anumang toll o bayarin sa Strait of Hormuz. You're not going to let them toll the strait, are you? I mean, it's international. No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon.